Maraming lalaki ang hindi pa alam ang bagay na ito at maliit na porsyento lang ng mga kalalakihan sa Pilipinas ang nakakaalam nito. At kung isa ka sa mga lalaking nagsi-semen retention, ahead ka na agad sa karamihan. Bakit? Nilaso na ng modernong mundo ang utak ng mga kalalakihan. Marami sa kanila ngayon ang lulong sa malalaswang content at mga hayok na hayok sa tahong. Para silang mindless zombie na kinokontrol ng libog. Kaya tingnan mo kung anong klaseng pamumuhay ang mayroon sila. Basura at walang purpose. Ikaw ba naman nasa tahong na lang umiikot ang buhay kapag matumalang pasok ng laman? Nasa kung saan nagsasarili. Paputok dito, paputok doon. Nangangamoy tiyanak na yung bahay nyo. Ganyan kapag pipitsugin kang lalaki. Hindi mo magawang kontrolin ang sexual energy mo. Kaya ikaw ang kinokontrol nito. Niwala kang pakialam at hindi ka naniniwala sa semen retention dahil mas masarap mamuhay sa libog at kalaswaan, hindi ba? Nakakaawa ka. Dahil umiikot na lang ang buhay mo sa paghahanap ng babae na maikakama, nakakadiring nilalang ang lansana ng utak mo. Huwag mo nang gayahin ang ganyang lalaki. You are better than that. You are meant for something bigger. Hindi ka inilagay sa mundong ito para lang maghanap ng tahong. Ipaubaya mo na ang ganyang gawain para sa mga lalaking patapon ang buhay. Ikaw, narito ka sa video na ito at kaanib ka sa channel na ito dahil may kahulugan ang buhay mo. At siya nga pala, kung bago ka lang sa topic na ito at hindi mo pa alam kung ano ba ang semen retention, may video na tayo na inilabas para dyan. Mas makabubuting panoorin mo muna iyon nang mas maunawaan mo ang ilalahad kong mga salita sa video na ito tungkol sa hunting season. The link will be on the description below. And don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Sa unang tatlong video natin tungkol sa semen retention, inilahad ko roon kung ano ba ang semen retention at para saan ito. Gayon din ang mga psychological at physical benefits nito. Makinig ka. A man can endure only so much before surrendering to his deepest urges. Ang pagsisemen retention, hindi mo ito magagawa ng sobrang tagal na panahon. At iyan ang realidad. Lalo na kung may asawa o partner kang babae, hindi nyo maiiwasang maging intimate sa isa't isa. At posible na maging dahilan pa ang semen retention mo ng pag-aaway nyong dalawa dahil sa kakulangan sa init ng relasyon. Tandaan mo, kung nais mo ng healthy at maayos na relasyon, hindi mo ito pwedeng gutumin sa sexual connection. Sexual intimacy is a big factor for a strong and healthy relationship. Kaya't paano mo gagawin ng semen retention sa ganitong sitwasyon na may asawa o partner ka? Bago ko sagutin yan, nais ko munang pag-usapan ng isang ito. Ang ginagawa ng karamihan kapag nagsisemen retention sila, nagpo-focus sila sa kung ilang araw na silang naka-semen retention para sukatin kung gaano na sila katagal nagpipigil na magpalabas. 20 days, 30 days, 60 days, binibilang nila yan. Mali ang ganitong motivation at mindset. Dahil nakapokus ka sa bilang ng araw at hindi sa semen retention. Kaya sa oras na mabigo ka, iisipin mo na agad na back to zero ka ulit. Makakaramdam ka ngayon ng matinding pagkadismaya sa sarili. That is self-sabotaging. Masisira ka lang ng ganyang practice. Bagkus, ganito ang gawin mo. Imbis na bilangin mo ang araw
kung gaano ka nakatagal. Kalimutan mo ito at mag-focus ka lang ngayong araw. Don't count the days, but make the days count. Ang goal mo ay hindi maka 30 days o 60 days. Ang goal mo ay mag-semen retention ngayong araw at sa mga susunod pa na araw. Focus today, not yesterday. Ang focus mo ay ngayong araw. Magtagumpay ngayong araw. At kinabukasan paggising mo, kalimutan mo na ang kahapon. Nakalipas na iyon. Mag-focus ka ulit magtagumpay ngayong araw. Sa ganyang paraan, maaalis mo ang atensyon mo at focus mo sa pagbibilang at makakamalay ka na ang pagsisimen retention mo ay para na lang proseso ng paghinga. Hindi mo na ito kailangang pilitin. Kusa na lang itong nangyayari gaya ng paghinga mo. Nauunawaan mo ba yan? Kung hindi, ulitin mong pakinggan hanggang sa maunawaan mo ang punto ko dahil kailangan mong maunawaan muna yan bago ko ipaliwanag sa iyo ang isang ito. Kailangan mong maunawaan na bilang lalaki, ipinanganak tayo bilang mga hunter. It is in our primal instinct. At gaya ng isang hunter, nasa prime level ang lakas niya kapag mataas din ang sexual energy niya. Isipin mo na lang ito. Anong nararamdaman mo matapos magpalabas ng similya o matapos makailang round? Lambot ka na, hindi ba? At gusto mo na lang matulog, ubos ang enerhiya. Tandaan mo, ang pagpapalabas ng similya ay nagde-demand ng mataas na amount ng enerhiya mula sa ating katawan. Enerhiya na napakahalaga para sa isang lalaki na gaya mo. Without energy, a man can do nothing. A man cannot accomplish anything. Without energy, your body and mind are powerless. Ngayon, think of something you need to accomplish. Bagay na gusto mong maabot, makuha o makamtan. Business deal, job vacancy, job promotion, sports competition, test examinations, at kung ano pa man yan. Set your alarm. Your hunting season is about to begin. Kapag may nais kang maabot, makuha, makamtan, o may misyon ka sa mga susunod na araw o buwan, dito mo sisimulan ang semen retention mo upang bawat araw ay matatawag mong productive. Hindi ka magsisimen retention lang para maka 30 days. Magsisimen retention ka dahil may mission kang kailangang mapagtagumpayan. You will use semen retention as your leverage. Gagamitin mong sandata ang semen retention para sa mission mo. Ang enerhiya na ibinibigay nito, samantalahin at gamitin mo yan upang mag-ensayo, magpalakas o magpatalas ng isipan habang paparating ang araw na pinaghahandaan mo. Rumor has it na ginagawa ito ng mga boxing athletes at MMA fighters months before their fight. Sumasailalim sila sa abstinence o pagpipigil hanggang sa araw ng laban nila upang mas tumalas at lumakas ang pangangatawan nila dahil sa sexual energy na nag-uumapaw. Maging ilang mga kilalang musical artists sumasailalim sa abstinence upang mas maging creative sila sa paglikha ng mga awitin. This is called hunting season. May season o panahon lang sila na kung saan sumasailalim sila sa abstinence o semen retention dahil may mission silang gustong gawin. Hindi sila nagsisemen retention dahil gusto lang nilang makaisang buwan o isang taon. Hindi.
Nagsisemen retention sila dahil may gusto silang maabot at ma-accomplish sa buhay. At pagkatapos lang nilang makuha ang bagay na yon, kapag nagtagumpay na sila sa misyon nila, saka pa lang sila babalik sa mga sexual activities kasama ang partner nila. Nauunawaan mo ba yan? Kaya't mahalaga na pag-usapan nyo ito ng partner mo at ipaunawa sa kanya. Iyon ay kung may goal ka sa buhay na sa tingin mo'y makakatulong ang benepisyo ng semen retention para mas mapabilis mo itong makuha o matapos. Ngunit kung wala ka namang purpose o misyon sa buhay, walang silbi ang pagsisemen retention mo dahil hindi mo rin magagamit ang benepisyo nito. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, what are you hunting? Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.